sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga lumang gamit tayong nabibili na minsan ay nagdadala sa atin ng mga bagay na hindi natin inaasahan. May pagkakataon na ito ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit minsan ay ito din ang maaaring maghatid ng takot. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Simon. 27 years old na, taga Pampanga. Napasulat po ako sa inyong programa dahil na rin sa pambubuyo ng aking mga pinsan. Ayon po sa kanila ay posibleng magustuhan po ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento na nais ibahagi ngayon sa inyo. Ako ang klase ng tao na mahilig mangolekta ng mga souvenir sa bawat lugar na aking pinupuntahan. Kung iniisip ninyo na medyo magastos ako, sa totoo lang ay hindi naman masyado. Mahilig kasi akong bumili ng mga second hand na gamit, lalo pa nga at kung sa ibang bansa. Alam naman natin na medyo ibang value ng pera kapag nasa ibang bansa, kaya naman kailangang wais ka sa pamimili ng mga pasalubong o ng mga souvenir. Kaya ko po ito isinasama sa aking kwento ay dahil tungkol dito ang aking istorya. Naganap ang mga kababalaghang naranasan ko noong minsay magbakasyon ako sa bansang Japan. Alam naman natin na mayaman ang kultura ng bansang ito at maraming maaring puntahan. Habang nandun ako ay talaga namang nag-enjoy ako sa paggagala. Nagkataon din kasi na namumulaklak ang mga cherry blossoms noon. Nung mga panahon yon ay may girlfriend ako at ang kabilin-bilinan niya sa akin ay bumili ako ng kimono. Mahilig kasi siya sa mga Japanese historical outfits, kaya naman ng mga pagkakataon na pumunta nga ako doon ay yon ang una-una niyang bilin. Hindi kasi siya nakasama sa akin dahil na din sa hindi na-approve ang leave niya, kaya naman ako lamang ang nakalarga. Alam din naman niya na sa mga thrift stores lamang ako bumibili ng mga ganong bagay. At wala naman siyang problema dito. Nagbiro pa nga siya na baka daw ang makuha ko pang kimono na iuwi sa kanya ay isinuot pa ng mga kilalang tao doon. Bago umuwi ay naglibot-libot ako kung saan ako maaring makahanap ng thrift stores at medyo nahirapan pa nga ako. Dahil nasa sulok na bahagi pa ito noong pinuntahan kong lugar. Buti na lamang at may nagmagandang loob na tulungan ako upang mahanap ang lugar na aking kailangang puntahan. Nakatulong din upang mapadali ang aking pakikipag-usap sa kanila na medyo inaral ko ang salita doon dahil alam kong karamihan sa mga lokal doon ay hindi pa naman ganong katatas magsalita ng Ingles. Ito din ang isang bagay na lagi kong tinatandaan, kaya naman kahit papaano ay nag-aral ako ng salita ng lugar na aking pinuntahan upang hindi ako mahirapan. Pagdating ko doon ay medyo creepy ang datingan sa akin ng lugar na yon. Parang may something na hindi ko maintindihan. Siguro dahil na rin sa ang ilan sa kanyang mga ibinebentang kagamitan ay medyo mukhang antik na. Pagpasok ko ay sinalubong ako ng medyo may edad na ginang. Hindi pa nga kami magkaintindihan nung una dahil medyo mahina na ang kanyang pandinig, kaya naman natagalan bago niya ako madala sa lugar kung saan nakadisplay ang mga kimono na aking hinahanap. Worth it naman ang pagpunta doon kahit na medyo malayo at liblib dahil
talaga namang maganda ang mga kimonong itinitinda nila. Sa loob nito ay may shelf cutie racks na naglalaman ng kanyang mga paninda. Karamihan sa mga itinitinda niya ay medyo vintage na at talaga namang magaganda. Habang namimili ako ay kausap ko din ng aking nobya upang siya ang pumili ng gusto niyang kimono. Ilang saglit lamang ay may nakita siya na kung ilalarawan nga niya ay talaga namang swak na kimono para sa kanya. Kulay pula ito at medyo bagay naman kasi talaga sa kanyang kulay. Parang tinatawag siya nito at sinasabi pa nga daw na bilhin na niya. Natatawa lamang ako habang naririnig ko ang mga sinasabi niya dahil tila isa siyang teenager na in love sa kanyang mga napiling damit. Nang makasigurado ako na eto na talaga ang gusto niyang ipabili ay naglibot muna ako saglit upang maghanap ng ibang ipapasalubong sa aking mga kakilala. Matapos mamili ng mga kailangang bilhin ay dumiretso na muli ako doon sa kinakalagyan ng may-ari ng store upang makapagbayad na. Pagkaabot ko pa lamang sa kanya ng kimono ay parang natigilan na ito. Nagtataka naman akong tumingin dito at nagtanong kung may problema ba. Umiling at ngumiti lamang sa akin ang matandang babae. Nagpasalamat ako sa kanya bago tuluyang umalis doon. Bago bumalik sa hotel na aking tinutuluyan, ay naglibot muna ako doon upang masulit ang aking bakasyon. Ilang araw na lang din kasi ay uuwi na ako ng Pinas. Marami pa akong gustong puntahan doon kaya naman bawat araw ay talagang todo gala at bisita sa mga gusto kong puntahan. Dumating ang araw na pauwi na ako sa Pinas. Bago umalis ay sinigurado ko kung kumpleto na ba ang mga dadalhin ko sa pag-uwi. Nang makatapos na akong mag-ayos ay agad na ako nagbiyahe pauwi ng Pinas. Ilang oras din ang ginugol ko sa biyahe kaya naman pagdating ko sa bahay ay nagpahinga na muna ako. Medyo nararamdaman ko pa rin ang pagod noon. Mga gabi na din nang marinig ko na may nag-doorbell sa kondo ko. Agad kong tinungo ang pintuan upang pagbuksan ang aking bisita. Pagsilip ko sa peephole ay nakita ko ang nobya ko na itago na lang natin sa pangalang Sweet. Masaya ko siyang pinapasok at binate. Excited naman itong nagpakwento sa akin sa mga naging karanasan ko sa aking pagbabakasyon. Habang nagkwekwentuhan kami ay inabot ko din sa kanya ang kimono na ibinili niya sa akin at kitang-kita ang katuwaan sa mukha ni Sweet matapos kong iabot sa kanya yon. Sa wakas daw ay nagkaroon na siya ng ganong kasuotan. Pangarap daw niya kasi talagang makapagsuot ng kimono. Pinasukat ko naman sa kanya ito upang tignan kung babagay sa kanya. Hindi naman kami nabigo dahil parang hinulma talaga sa kanyang naturang tradisyonal na damit. Nagpa siya si Sweet na doon na lamang matulog sa aking kondo dahil gabi na din naman. May bakante namang kwarto doon just in case na mag-overnight ang aking nobya. Medyo late na din kaming natulog kaya naman nang pagkahiga ko sa kama ay dinalaw na agad ako ng antok. Nagising na lamang ako ng mga madaling araw na dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Pagdating ko sa kusina ay agad kong binuksan ang ilaw pero halos mapasigaw ako nang pagbukas ko ng ilaw ay bumungad sa akin ang aking nobya na nakaupo sa may dining area. Nakayuko ito habang tinatap ang kanyang mga daliri sa lamesa. Nakalugay ang mahaba nitong buhok habang nagahampa ito. Suot nito ang kimonong pasalubong ko sa kanya at nang medyo kalmado na ako ay tinanong ko siya kung anong ginagawa niya doon pero hindi ito sumagot. Tumayo lamang ito at tila sumasayaw na pumunta sa kanyang kwarto. Medyo ang weird lang ng kinikilos niya dahil hindi naman ganon katahimik sa Sweet. Ang totoo nga niyan sa aming dalawang masasabi kong pinakamadaldal ay siya. Hindi talaga ako mapakali sa ikinikilos niya kaya naman pagkatapos kong uminom ng tubig ay sinilip ko siya sa kwarto. Mahimbing namang natutulog ang aking nobya na parang walang nangyari kanina.
Nakasabit din ng maayos ang kimono na kanina ay suot-suot niya. Napapakamot na lamang sa ulo na bumalik ako sa aking silid. Nakatulog na din ako at nagising na lamang muli nang magpaalam sa akin si Sweet na aalis na siya para pumasok sa trabaho. Ako naman ay naka-leave pa hanggang ngayong araw kaya naman makakapagpahinga pa ako. Bago siya umalis ay tinanong ko siyang muli sa kanyang ikinilos kagabi, ngunit natatawa lamang itong sumagot sa akin na ano daw bang sinasabi ko. Ang sarap nga daw ng kanyang pagkakatulog. Doon ako nakaramdam ng kakaiba. Sigurado kasi ako na siyang nakita ko dahil noong tumayo siya kagabi upang bumalik sa kanyang silid ay nakita ko ang kanyang mukha. Hindi ko naman na binanggit ito sa kanya dahil ayaw ko namang mag-isip siya ng kung ano-ano habang nasa trabaho. Pagkalis niya ay hindi ako mapalagay sa mga naging kaganapan kagabi, Papa Dudut. Hindi ko tuloy maiwasang matakot sa aking kondo at baka may kung anong bagay akong naiuwi mula sa aking bakasyon sa Japan. Nagpasya na lamang akong lumabas muna at mag-almusal sa labas para naman medyo mawala ang mga agam-agam ko sa aking isipan. Nakatulong naman ito dahil pagbalik ko sa kondo ay hindi na ako masyadong nakakaramdam ng takot. Ginamit ko ang buong araw na yon upang magpahinga dahil kinabukasan ay may pasok na muli ako. Nang dumating ang gabi ay maaga na din akong natulog dahil nga maaga din ang pasok ko kinabukasan. Nasa kahimbingan na ako ng aking pagkakatulog ng sunod-sunod na beses tumunog ang doorbell sa kondo. Literal na nanginig ang katawan ko sa gulat kaya naman medyo inis ako noon nang pumunta sa pintuan. Tulad ng aking nakasanayan ay sumilip muna ako sa peephole ng pintuan upang tingnan kung sino ang nasa labas. Pero napatras din ako dahil nakita ko doon ay isang matanda na nakasilip din pabalik sa akin. Hindi na maganda ang nararamdaman ko ng mga oras na yon pero nilakasan ko ang aking loob na silipin ang tao sa labas sa pangalawang pagkakataon. This time ay wala na ang matang nakatingin pabalik sa akin. Ang nakikita ko na lamang ay ang girlfriend kong si Sweet na suot-suot ang kimonong ibinigay ko sa kanya. Nakangiti ito ng malapad habang straight na straight ang kanyang buong katawan. Nakatingin ito sa may bandang peephole na akala mo ay alam na may tao na nakasilip doon. Bumubulong ito ng paulit-ulit ng Han, hindi mo ba ako papapasukin? Mahina lamang ito noong unang ngunit di nagtagal ay lumakas ito ng lumakas. Nakakabulahaw na siya sa aking mga kapitbahay kaya naman akmang bubuksan ko na ito nang bigla naman siyang umalis doon. Nakita ko siyang naglakad palayo sa lugar habang bumubulong ng ayaw niya akong papasukin. Pero kahit na ganon ay nanatili sa mga labi nito ang malapad ng ngiti. Hanggang sa makali siya ay parang hindi ako nakakakilos sa aking kinakatayuan. May kakaiba nang nangyayari sa aking nobya. Kung ano ito ay yon ang hindi ko alam. Kailangan ko siyang tanungin bukas kung ano ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yon sa pag-iisip sa mga naganap. Hindi ko din naman agad nagawa ang aking plano na kausapin ang aking nobya. Kinabukasan dahil na din sa magkaiba kami ng kumpanyang pinapasukan. Nagiwan lamang ako sa kanya ng mensahe na kung maaari kaming mag-usap matapos ang aming mga trabaho. Pumayag naman siya kaya naman sinundo ko na lamang siya ng gabing yon. Pagkakita ko pa lamang sa kanya ng araw na yon ay tila bumalik sa aking isipan ang kanyang itsura. Noong nakaraang gabi, hindi ko talaga maiwasang kilabutan sa tuwing naaalala ko ito. Bungad pa lamang niya sa akin pagkapasok sa sasakyan ay alam ko na tulad nung una ay wala siyang kalam-alam sa mga nagaganap sa kanya. Binati niya agad ako at nagbibiro pang sinabi nang seryoso ko naman daw sa text sa kanya, kinakabahan daw tuloy siya.
Hindi ko agad inopen up sa kanyang mga naganap at dinala ko muna siya sa paborito naming kainan. Habang nagdi-dinner kami ay doon ko siya inusisa kung ano ang ginagawa niya sa aking kondo kagabi habang suot-suot ang kimonong binili ko sa kanya. Napatigil naman ito sa kanyang pagkain at tinignan ako ng seryoso. Ilang saglit pa nga ay sumagot ito na hindi naman daw siya nagpunta kagabi sa kondo dahil alam niyang pagod ako sa biyahe. Kaya ano daw ba ang sinasabi ko sa kanya? Pinaliwanag ko sa kanyang mga naganap kagabi kung paano siya nag-doorbell sa aking bahay at kung ano ang mga ginawa niya maging ang itsura niya noon. Nakatingin lamang siya sa akin na para bang iniisip ang ukol doon. Pero sinabi lamang nito na imposible ang aking mga sinasabi dahil maaga siyang nakatulog kagabi at wala naman siyang matandaan na lumabas siya ng bahay. Dito ko na din binanggit sa kanya yung kagabing nakita ko siyang nakaupo sa may dining area. Halata naman sa kanyang mukhang pagtataka sa bawat kinikwento kong istorya. Tila wala talaga siyang alam sa kanyang ginagawa. Gayon pa man ay isang bagay lang daw ang napansin niya kanina noong pagkagising niya. Na iba na daw ang posisyon ng kimonong ibinigay ko sa kanya. Kumpara noong natatandaan niya noong bago siya matulog ng gabing yon. Bukod pa daw doon ay napansin din niya na parang nabawasan ang kanyang pera. Napagbintangan pa nga daw niya ang kanyang kapatid na lalaki na kumukupit daw sa kanya, Papa Dudut. Pero sinabi nito na bakit daw ito ang sinisisi sa pagkawala ng pera samantalang siya nga daw yung gabi-gabing gumagala pa suot ang weird na damit. Nung una daw ay hindi siya naniniwala dito ngunit nang marinig umano ng aking nobya ang kwento ko ay hindi daw tuloy niya maiwasang isipin na baka nga totoo ang sinasabi namin. Na may kakaibang nangyayari sa kanya. Dito ko na po napagtanto na may kakaiba talaga sa kimonong niregalo ko sa kanya, Papa Dudut. Simula nung ibigay ko ito ay parang nagsunod-sunod na ang mga ganong pangyayari. Kaya naman para makasigurado kami na hindi na mauulit pa ang ganong kaganapan ay nagpasya akong kunin muna sa kanya ang kimonong nabili ko sa thrift store. Pumayag naman ang aking nobya kaya pagkatapos naming kumain ay dumiretso kami sa kanila upang kunin ang naturang kasuotan. Pagkakuha namin noon ay nagpaalam na din ako sa kanya na uuwi na. Sa isip ko noon ay walang mangyayaring kakaiba sa akin dahil noong binili ko naman yon ay walang nagpaparamdam na kung anong nilalang sa akin. Pagdating sa bahay ay nilagay ko ito sa kwarto kung saan natutulog nung nakarang gabi ang aking nobya. Dahil medyo mainit din ng gabing yon ay nagpasya akong maligo habang naroon ako at nakakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas, Papa Dudut. Pinatay ko muna ang shower at muling pinakinggan ang aking paligid. Sa labas ng banyo ay may naaninag ako na paggalaw na tila sumasayaw ito na ewan. Tapos na rin naman ako sa aking ginagawa kaya naman lumabas na din ako sa banyo upang tingnan kung sino ang naaaninag kong ito. Dahan-dahan pa ang aking pagkilos upang talagang mahuli ang kung sino man na nagtatangkang pumasok sa aking kondo. Pabigla akong binuksan ang pintuan ngunit wala naman akong nakitang sino man sa labas ng banyo. Muli kong sinarado ang pinto. Dahil may nakalimutan ako sa loob ngunit pagsarado nito ay muling merong tao doon. Pero this time ay tumigil na ito sa pagsasayaw at nakatayo na lamang at nakaharap sa pintuan. Sa sunod na pagkakataon ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Muli wala akong nakita na sinong tao sa labas. Tila nawala itong parang bula sa tuwing binubuksan ko ang glass door. Kumakabog na ang aking dibdib ng mga panahong ito dahil alam ko sa sarili ko na iba na
ang nangyayaring ito sa akin. Sa huling pagkakataon ay sinarado kong muli ang pintuan ng banyo. Halos magkandulas-dulas naman ako dahil pagkasarado ko ay bumungad sa akin ang mukha ng isang babae na nakasandal. Ang mukha may pintuan habang ang mga kamay nito ay nakadikit din doon. Silhouette lamang niya ang nakikita ko, ngunit alam kong nakangiti siya base na rin sa pagkaka-stretch ng kanyang bibig. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na ito. Natulog ako sa aking kinakatayuan. Nagdadalawang isip kung bubuksan ko ba ang pintuan o hahayaan lamang itong nakasarado hanggang sa mawala ang nilalang na ngayon ay tila tuwang-tuwa na nakikita ang aking takot. Ilang saglit din akong nag-isip bago ako naglakas loob na igalaw ang aking katawan at mabilisang buksan ang pintuan. Pagkabukas ko nito ay muling nawala ang babaeng nasa labas. Ang naiwan lamang sa lapag ay ang kimono na kanina ay nasa kwarto lamang, Papa Dudut. Nanginginig ko pang dinampot ang kimono na yon habang pinagmamasdan ko itong maigi ay parang wala namang kakaiba dito. Pero sa naranasan ko kanina ay alam kong ang magandang panlabas na anyo nito ay may tinatagong lihim sa kaloob-looban niya. Dala na nga din ng sobrang takot ay binalot ko ang naturang kasuotan at itinapon sa basurahan sa may labas. Ayaw ko na rin kasing nasa loob pa ito ng aking pamamahay. Umaasa na sa pamamagitan nito ay mawawala ng anumang nilalang na sumasama sa akin sa pagbili ko nito. Agad kong sinabi sa aking nobya ang aking ginawa. Sumang-ayon din naman siya sa aking ginawa dahil baka nga umano sa susunod ay hindi lamang simpleng pagpaparamdam ang gawin ng kung sino mang nilalang na gumagambala sa amin. Medyo napanatag din naman ang aking kalooban sa isiping wala na sa loob ng aking kondominium ang naturang gamit. Ipinagpahinga ko na lamang ang aking sarili dahil pakiramdam ko ay pagod na pagod ako sa mga nangyayari netong mga nakaraang araw. Kinabukasan ay medyo na-refresh na din naman ang aking pakiramdam at masaya pa nga akong nagasikaso. Ngunit lahat ng aking nararamdaman ay napalitan bigla ng takot matapos kong makita sa labas ng aking pintuan ang maayos at nakatuping kimono. Halos mapamura nga ako sa aking isipan dahil mukhang may nantitrip sa akin. Kaya naman nagpunta ako sa building admin office upang ipa-view ang CCTV sa aming lugar at nang makita ko kung sino ang nananakot na yon sa akin. Mabilis naman akong pinagbigyan ng aming building admin at sabay pa naming pinanood ang footages simula nung itapon ko ang kimono hanggang noong umaga. Sa kalagitnaan ng aming panonood ay bandang mga 2:00 ng madaling araw ay biglang tila nagkaroon ng glitch sa camera at medyo lumabo na ito. Ngunit kahit na ganoon ay kita pa din kahit papaan na may isang babae na nakasuot ng kimono ang pumasok sa building. Umakyat pa nga ito sa hagdanan patungo sa floor kung saan ako located. Suray-suray ito habang nakatungo at mabagal ang ginagawa niyang paglalakad. Nang makarating na ito sa pintuan ng aming tinutuluyan na kondo ay biglang lumabo ng husto ang footage kaya naman hindi namin makita kung ano ang ginawa ng babaeng yon. Nang bumalik na nga ang video ay wala ng babae at tanging ang maayos at nakatuping kimono na lamang ang naiwan doon. Parehas kaming hindi nakapagsalita ng building admin ng kondo na aking tinutuluyan. Marahil ay maging siya ay may nararamdaman na kakaiba sa babaeng yon na aming nakita sa video. Nakatitig lamang kami sa screen na parang nahipnotis mo dito. Imposible kasing mawala ito bigla sa frame ng ganon kabilis. Ilang saglit pa ang lumipas at bigla na lamang nagsalitang building admin, gusto ko daw bang humingi ng tulong sa pare o kahit sa mga Shinto priest na madalas pumunta sa aming lugar. May kakilala daw siya na maaring makatulong sa akin upang makapag-pa-appointment ako doon upang masagot ang misteryo ng kimonong aking nabili. Dahil gusto ko na rin namang matapos ang mga pagpaparamdam na ito sa akin ay sumang-ayon ako sa kanyang suhestyon. Tatawagan na lang daw niya ako kapag nakausap na niya ang kanyang kakilala.
Hanggang sa makalabas ako sa opisina ng building admin namin ay parang hindi pa din masyadong ma-process ng aking isipan ang naganap na ito. Ginusto ko lang na makapagbigay ng magandang regalo sa aking nobya, ngunit bakit tila bangungot pa yata ang aking nadala? Etong mga katanungang tumatakbo sa aking isipan ng mga panahong yon. Hindi na rin ako nakapasok ng araw na yon. Tinawagan ko na lamang si Sweet at sinabi dito ang mga nangyari. Sinabi naman nito na pupuntahan niya ako sa gabi upang may makasama ako. Itinabi ko na lamang muli ang kimonong yon sa bakanting kwarto at kinandado pa ito. Kahit naman yata kasi itapon ko yon ay babalik at babalik ito sa akin upang gambalain ako. Yung suhestyon na lamang ng aking building admin ang natitira kong pinanghahawakang pag-asa upang matapos na ang nangyayaring kababalaghan sa akin. Kinagabihan ay dumating naman gaya ng kanyang sinabi ang aking nobya. Parehas kaming hindi makapaniwala sa mga nangyari. Dahil katulad ko ay hindi din niya inaasahan na ang simpleng regalo na para sa kanya ay magdudulot pala sa amin ng mga kakaibang kaganapan. Hindi ko na rin siya pinatulog sa ibang kwarto at baka naman may iba na namang maganap sa kanya. Sa lapag na lamang ako natulog habang siya naman ay nasa kama. Tiwala naman akong walang magaganap na anuman sa amin dahil magkasama nga kaming dalawa. Pero minsan pala talaga ay mahirap magtiwala dahil sabi nga nila kung kailan ka mas kampante ay doon naman sila aatake. Pagsapit kasing muli ng madaling araw ay nagisingan ko ang aking nobya na umiingit at parang nahihirapang huminga. Agad-agad naman akong bumangon upang tingnan kung ano nangyayari sa kanya at hindi pa man ako nakakabangon. Ay namataan ko na kaagad ang isang babae na nakasuot ng kimonong nabili ko. Nakalod ito sa tiyan ng aking nobya habang matalim na nakatingin at nakangiti dito. Sa pagkakataong ito ay doon ko nakita ang kanyang muka. Sa itsura nito ay halatang Haponesa ito at sobrang putla ng kanyang buong katawan. Tila ito isang baliw na nakatingin sa aking nobya habang hirap na si Sweet. Nang panahong ito ay hindi ako nagpadala sa aking takot at agad na kumilos upang pukawin ang atensyon ng naturang Haponesa. Dahan-dahan naman siyang tumingin sa akin na akala mo ay isang robot. Ako naman ay lumapit sa aking nobya at pinilit itong gisingin mula sa kanyang pagkakahimbing. Nang magising siya ay hindi niya napigilan na mapatili nang makita ang nilalang na nakapatong sa kanya. Hindi naman agad siya makabangon dahil nga sa nakadagan sa kanyang naturang nilalang. Tinulungan ko na rin siyang tumayo ngunit parang malaking bato na nakapatong sa kanya ang Haponesa. Doon ko biglang naalala ang ilan sa mga napapanood kong mga ginagawa sa mga palabas kung saan ay hinahagisan nila ng asin ang mga kaluluwang nanggagambala sa kanila. Mabilis akong tumakbo sa may kusina at kinuha ang bote ng asin at dumakot ako dito at hinagis sa Haponesang yon. Isang matinis naman na hiyaw ang pinakawalan nito bago tuluyang nawala. Naiwan sa kanyang pwesto kanina ang kimonong suot-suot niya. Nang gabi ding yon ay iniwan namin ang kondo ko at pansamantala munang nagstay sa isang motel. Nagdala lamang ako ng aking mga kagamitan dahil wala talaga akong balak na bumalik sa aking kondo hanggat hindi natitigil ang ginagawang panggugulo ng kaluluwa ng Haponesang yon. Mga ilang araw din akong nanatili doon nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking building admin. Magkita daw kami ng araw na yon sa may kondo ko at kasama na daw niya ang taong maaring makatulong sa akin. Walang paligoy-ligoy akong bumalik sa aking kondo at doon nga ay naabutan ko ang building admin namin na may kasamang isang tila paring Hapon. Pagkabukas ko pa lamang ng aking pintuan ay agad na napakunot ng noo ang paring kasama namin. Ayon sa kasama niyang translator, nagkalat daw ang negatibong enerhiya sa aking kondo, nagsindi sila ng insenso at ikinalat ang usok nito sa buong lugar. Nang makarating kami sa silid kung saan namin iniwan ang kimono ay agad itong nilapitan ng pare. Dinasalan niya ang naturang damit gamit ang hindi maintindihang dasal at makailang beses na pinaikutan ng insensong hawak niya. Hinawakan niya ito at ilang saglit din siyang tila nakatulala lamang.
Matapos na mga ilang minuto ay muli siyang kumilos at idinikit ang isang papel sa may kimono. May Japanese characters ito pero hindi ko naman maintindihan yon. Matapos niyang ilagay yon ay tinupi niya ito. Batay sa kanyang kasamang translator ay kailangan daw sunugin ang naturang kimono upang tuluyang mapaalis ang nasabing kaluluwa. Gagawin daw ito ng paring Hapon pagbalik niya sa templo sa kanilang bansa dahil doon umano ito dapat na sunugin. Pansamantalang aksyon lang daw ang ginawa nila upang manahimik saglit ang kaluluwang nakakabit sa damit. Batay din daw sa paring Hapon ay mukhang ang dating may-ari ng kimonong yon ay biktima ng karahasan. Mananayaw daw ito isang geisha na nakursunodahan ng isang mayamang Hapon. Nang hindi pumayag ang mananayaw na yon sa kagustuhan ng mayamang Hapon ay pinaslang siya nito. Nang tanungin ko kung paano nila nalaman ang kwentong ito ay ipinakita daw ng damit na hawak ko. Ang lahat ng yon sa paring kasama niya. Nagpasalamat na lamang ako sa kanila bago sila umalis. Nagbigay din ako ng pasasalamat sa building admin namin sa pagtulong niya sa akin. Tuluyan namang nawala na ang anumang pagpaparamdam sa akin ng Haponesang yon at laking pasasalamat ko talaga na bumalik sa pagiging tahimik ang aking buhay. At dahil din sa mga pangyayaring yon ay iniwasan ko na ang pagbili sa mga thrift stores sa mga lugar na aking pinagbabakasyonan. Ayoko nang maulit pa ang bangungot na naganap na yon sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Simon. May mga bagay na sa paningin natin ay magandang kagamitan. Ngunit sa loob pala nito ay may tinatagong madilim na lihim na di natin inaasahan. Bago tayo bumili ng mga lumang gamit ay lagi sana nating tandaan na may mga pagkakataon na ang mga lumang kagamitan ng ibang tao ay madalas nilang panghawakan kahit pa nga sila'y wala na sa mundong ating ginagalawan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po